Ang itong sunod kong kwento ay presko pa talaga sa utak ko to. Ito ay during Marawi Siege din. Pero ito yung pinakamalaking mission ko sa buong pagiging company commander ko. Binigyan kami ng matinding mission ng aming battalion commander that time na si Sir Luntok. Una muna, paano napunta sa akin tong mission na to? Itong building na to ay next to doon sa may building din kung saan namatay si Daredevil, si late Sandoval, si Valor. Si Sir Sandoval sana yung maging main effort dito sa pagkuha nitong building na to. Itong building na to ay yun ang command and control. So andun yung leadership. Andun si Omar Maute, andun si Isnilon Hapilon at iba pang mga sub-leaders nila. So yun yung command and control. Andun lahat, kinakandak yung planning nila. So yun yung utak, kumbaga, ng buong Maute. Andun sa building na yun. Before that, sa building na yan, merong mas mataas pa na building na yun naman ang pinasok ni late Sandoval at doon siya namatay. So yun nga, dahil inisip ko noon, si Sir Sandoval kasi yung kumbaga mas nauna at nasa kanya na yung momentum at siya din yung senior. Inisip ko sa kanya to ibibigay at nabanggit na rin talaga na siya ang mag-main effort balang araw o sa susunod na araw doon sa building na yun kung saan yung command and control ng kalaban. Kaso namatay siya doon sa last niyang mission, kundi yung malaking building din, yung land bank kung saan siya namatay. Ngayon, isip ko sino kaya ang sunod. Andun pa yung kalungkutan kasi namatay si Sir Kumbaga, para sa akin, namatay yung big brother ko. Kumbaga, that time, no? Na meron akong kabady, kumbaga, meron akong kapatid na yun yung turingan namin dun bloopers man o ibang bagay, magkakasama kami. So, biglang tinawag sa akin galing sa batalyon, ako ang mag-main effort. Alangan naman magsabi ako ng no. Siyempre, yes sir. Pero andun yung malaking question sa sarili ko, paano kaya to gawin? Kasi, knowing doon sa building na yun, mahirap kasi andun yung bulk ng leadership Andun yung, lalo na, grabe yung basement niya. Andun talaga nakaano yung kalaban. 2 floor kasi yan. Ito yung kalsada, then merong basement sa baba. Yung, kumbaga, yung second floor niya is nakapantay sa may kalsada. Then, andun sa loob, sa basement yung saan talaga nakatambay yung mga leader ng Maute. Then, that time, tatlong kuha yan. Una, at yung pangalawa, ang nag-main effort dyan is yung LRC. Under kay Captain Liwanag. Kami yung supporting. Kinuha nila tong second floor. Yun nga lang, nung nakuha to, hindi pa talaga masabi na clear yung buong building kasi hindi pa na clear yung sa baba yung sa basement. Kaso sa pangatlong try na i-clear siya, nagkaroon ng bagong mission yung LRC na kabady namin. So napunta sa ibang sektor. So naiwan sa 4th Scout Ranger sa amin yung building na yun. At binigay sa akin, ako yung nag-main report. So ang trabaho ko ngayon, paano i-clear yung basement? That time, since na-clear na namin yung second floor, ando na
tulog yung tropa ko. So naglagay ako ng 2 team doon. Then kaharap itong building na to kung saan naman yung sa akin, yung pinaka-base ko. So magkano lang, tapat lang, mga nasa 7 to 10 meters lang yung layo. Ganun lang kalapit. So hindi na namin iniwan yon. At may katabing building pa din sa may kanan. Yun nga, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, pag andun kami sa building na yun, nagrereklamo kami kasi ang baho talaga, pati yung tropa, hindi namin maano kung saan galing yung amoy. Yun pala, yung katabing building namin, sirang structure, ginawang sementeryo ng mga maute. So pag mayroong patay, burol, libing nila, tambak, libing, patong na naman. So layer. Yun doon pala galing yung baho. Kaya may nabuti kong tawagan yung batcom ko. Sabi ko, sir, kailangan ko itong tanggal, sir. Baka magkakasakit o mamayat yung tropa ko dito kasi wala silang gana kumain. Kasi talaga hindi makaya eh. So yun, nalinis yun, kinuha yung mga bangkay, mga patay na kalaban, yung iba, agnas na. So, tinunobin na yun sa may taas. Then, nung sa araw-araw na ginawa din ng Panginoon, kung paano namin ito makuha, grabe yung planning namin. Nag-come up yung buong grupo na butasin yung bawat sahig. Kasi nakakuha kami ng floor plan o yung plano nung building. So nakita namin yung bawat kung ilang kwarto doon sa baba based doon sa kanyang floor plan. So doon kami nagplano kung paano namin to ipasok. Yun nga lang, maraming mga constraint kasi una, based sa Intel report, meron daw napalibutan yun ng mga 500 pounder na bomba, yung mga dad ammo na galing sa FA-50, hindi sumabog. Pinaglalagari nila yun, pinagputol-putol din, pinalibutan nila yung buong building. At may mga gasolina doon sa gilid. Kasi ang plano nila, kung hindi nila makayang ubusin yung sundalo doon sa loob, pagpasok, papasabugin nila yung buong building para maubos kami doon. So, ganun ka, yung challenge, ganun ka hirap. Kung paano sa ipasok. Kasi, kahit gaano ka galing ng isang grupo ng sundalo, kapag pinasabugan ka dyan, wala talaga, walang kalaban-laban. Tapos, isa lang yung main door nila. Yung pinaka malaking pintuan doon. Other than that, sarado na. So, paano namin ginawa yun? Binutasan namin yung second floor, yung sahig. Nagawa kami ng mga butas doon. So, araw-gabi, hinuhulugan namin yun ng mga tear gas, hinuhulugan namin ng mga M203, binabakbakan namin yung, pag may madinig kaming ingay, binabakbakan namin doon. Yun yung ginagawa ng tropa doon. Gabi, araw, so, yung kalaban naman, gumaganti rin sila sa butas, pinuputukan din nila. So, within more or less 1 week sa 7 araw na yun, ganun ang usual na nangyayari. Kaya umiiwas kami doon, nagkakaroon kami ng markings na mayroong butas dyan. Kasi baka mamaya may magdaan, pitikan ng kalaban. So, ganun ang usual na ginagawa. Ngayon, darating na yung time na nagsabi na talaga si Batcom, kailangan na pasukin to blood. Yes, sir. So, anong plano mo? So, ang ginawa kong plano is yung nag-present ako, sir, di kami pwedeng pumasok dito, sir, sa main door. Kasi alam natin, doon talaga kami abangan. O kunting tunog pa lang doon, pasabugin na, o antayin na lang na makapasok kami. May maliit kaming butas na nakita doon sa may gilid. So, pinalaki namin lang yun konti. Doon kami nagpasok. So, kasyang-kasya lang talaga pag yumuko yung tao. Then, in short, nagkaroon kami ng plano kung saan banda unahin, saan yung sinong team magkukuha ditong sektor na to, itong sektor na to. At meron din akong naiwan doon sa may taas. Kasi since open na, halos open na nga siya, yung building na yun sa may second floor, nag-iwan pa rin ako doon ng backup. Kasi baka mamaya mayroong pumunta kalaban. So, at least safe yung
kami na magpasok dito. That time, mayroon lang akong 3 team na naiwan sa kampanya. Kasi maliban sa mga ibang wounded, may mga tropa ako na hinahayaan ko talaga silang makauwi. Actually, take life lang yun eh. Kasi gera nga. Pero ang prinsipyo, kasi lalo pag emergency, ayokong magsama ng tropa na may iniisip. Baka siya pa yung tamaan ng bala. So gusto ko pag mag-assault yung tropa ko, buo ang loob, walang iniisip na problema. So pag may mga emergency sila, hinayaan ko. So in short, 3 teams lang kami yung meron sa akin, maliban sa Kuban Group. So yung nga, sabi ko nung nakaraang kwento, ang lagi kong kabady dyan, gunner or yung 90RR, then yung radyoman ko. Yun na, meron ng plano, may hindi lang, baga, mayroong bloopers na nangyari doon. Kasi, ang unang plano is, hulugan ng tear gas yung bawat butas. Para pagpasok ng tropa, at least, hindi agad makapag-react kung mayroong mang kalaban pang naiwan doon. Kasi nga, tear gas eh. Kumbaga, hirap din silang pumutok yan. So, i-disrupt muna sila. So, binigyan ako ng dagdag na which is yun yung maiwan sa akin doon sa may taas. May binigay sa akin 2 team ng nag-test mission na Ranger class. So, binigyan ko ng 2 team under my control, sila yung taas. Nung pag-tear gas na, yun na, nagsuot na ng gas mask. First time namin gumamit ng gas mask. At siyempre, wala naman sa training pa, di namin dinaanan yun. Especially yung estudyante. Pag tear gas, so, sinuot niya. Doon ako sa may harap lang ng building. Ito yung building, harapan ako para makita ko sila. Nakatayo ako doon, kasama ko yung radyoman. Then naka-prepo na sa gilid yung team din sa baba. Kasi ang usapan namin, pagpasok ng leading team, sasabay na rin ako magpasok. So, ganon. Then, after mag-tear gas, merong tumakbong 2 estudyante sa akin. Sabi sa akin, "Sir, ang hirap, hindi ako makahinga." "Bakit?" Made in China yata tong kwan, sir. Gas ma, sir." "Ano made in China?" Sabi ko. Hindi, okay naman sa akin, oh. Lahat naman kami. Ewan ko, sir, baka sira or made in China to, sir. Talaga, sir. Pagtingin ko, hindi pala niya natanggal yung takip dito. So, sabi ko, wala ka talaga. Tingnan mo din to. So, siyempre, di mo masisi yung tropa. Kasi nga, walang training. Hindi na alam na yung mayroong chamber ito, yung butas. Meron yung takip. Kailangan mo tanggalin muna para makahinga ka. So, nasa gitna na nga kayo ng gera, pero may mga bloopers pa rin. So, imbis na napaka-seryoso namin noon, tawa ko ng tawa. Doon, nung sa turuan, pinabalik ko naman. So, balik tayo doon sa pagpasok. So, pagpasok ng leading team, hanggang sumunod kami, pumasok na yung lahat. Clear na yung baba. Kumbaga, umalis na yung kalaban doon. So, ang nangyari doon ay, sa araw-araw na bakbakan, although marami kaming mga bakas na mga nakita doon. Una, mayroon pang resistance yung pagpasok eh. Pero, ano na sila noon, withdraw. Kasi, bagot ang idea talaga, bago mapasok yung loob, panay tear gas, panay bagbag din. So, mayroon pang kunting palitan doon. So, sa 7 days na planning at pag-soften namin sa building na yun, naging epektibo. So, gabi, ito yung tropa ko sa may 2nd floor, natutulog din yung tropa ng kalaban dito sa 1st floor. So, kapitbahay lang sila. Isang building lang. So, ganun ang normal na araw, normal na gabi. Hanggang nakita namin doon, so habang nung clear na namin yung basement, nakita namin yung sangkatutak na mga galon ng yung gasolina. Totoo yung sinabi ng Intel. At marami kami nakuhang mga improvised. Ang laki. Siguro sa lahat ng IED na nakita ko, yun yung pinakamalaki. Yung 500
pounds na bomba. Hinati-hati nila yon at in-improvise. Ang dami. At ang daming armas, mga nagkalat, daming ano. So marami kami nakuha doon, maraming recovery. May mga bangkay din na nakuha doon sa may gilid. So in short, halo-halo na i-clear namin dahil sa una, pagtulong-tulungan during planning, andyan yung battalion commander, andyan yung kapwa ko commander. So hindi lang, I will not take the credit na ako lang ang nagplano noon. I will talagang ibabanggit ko yan, tulong-tulong yan. So during that day, yung time na mahirap mag-isip kung paano gawin ang isang bagay, kayang gawin yan hanggat marami kayong mag-isip. Ganon din ang ginagawa ko usually sa kampanya ko. I always say to my sa mga NCO ko, ayoko na ako lang ang mag-isip. Gusto ko every time meron tayong gagawing isang bagay, mag-recommend kayo lahat. Basta importante sa dulo, ako ang mag-decide, ako ang pipili kung ano yung gawin natin based doon sa mga recommendations. So, doon namin nagawa na ma-clear yung para sa akin, mahirap na mission. Kasi building The same time, talagang lugi kami kasi nakahanda na yung kalaban sa pagpasok namin. Isang switch na lang nun, isang patak ng kung ididikit man nila yung wire, ubos kami lahat doon. Kung may mabuhay man, siguro kalahati. Sa awa ng Panginoon, lumabas kami na ni galos wala, kahit isa. Muntikan na din yung tropa ko doon kasi nga, bloopers ulit, na may taas, pagpatak na ng 2-3, siguro hindi siya marunong mag-basketball, yung sa butas, hindi niya na-shoot. Nag-bounce yung 2-3, yun, takbuhan. So, buti, wala namang nadali. Pero, siyempre, number one, yung sabay-sabay kami na magdasal bago yung mga mission. So, sabay-sabay kaming nag-prayer at everyday talaga dinadasal ko na maiuwi ko sa pamilya ko yung tropa ko. No amount of money, no amount of awards, or no amount of fame na maibigay ko sa lahat ng tropa ko, kundi yung makauwi sila sa kaniyang mga asawa, anak, o nanay, tatay na buhay. Siyempre, mahirap din kasi medyo emotional talaga yung para sa akin yung sa Marawi kasi nakita ko doon yung halo-halo na kalaban, sundalo, sibilyan. At di ko matanggap sa sarili ko na hanggang ngayon pag maisip ko yung batang sanggol na doon na mismo pinanganak, anak ng hostage. Di ko talaga kayang tingnan that time nung makita ko yung mga hostages na nakuha. Maskin yung mga surrender. May mga batang warrior, mga batang nagdala ng armas. Ay ko, bakit ganun? No? Siguro naging ganun yung epekto sa akin kasi that time meron din akong anak. So naisip ko, pag may makita kong bata, naiisip ko palagi yung aking panganay. Isa pa lang naman yung anak ko that time. Si Mikael alias Butchok. So, naiisip ko siya pag nakita ko ng bata. So, para sa akin, walang panalo, walang talo dun sa gira na yun. Lahat talo. Number one, yung tayo, Pilipino. Kasi yung damage doon sa mga brother Muslims natin, yung city nila, mahalaga yun. So, para sa akin, walang magandang naidulot yung ginawa ng mga Mauti doon, yung di ko alam kung ano pinaglalaban nila doon. So, yun lang. Ang magiging maano ko lang din is, sana lahat ng mamamayan natin ay magtulong-tulungan. Talagang wag tayong na dyan sa mga pinaglalaban ng mga terorista. Kasi ang lang dyan, ang magiging kawawa lang dyan, kapwa Pilipino lang din natin. So, yun lang yung share ko na pinakamagandang alaala ko sa
Marawi.